Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kabisyo sa negosyo. Ito na naman ang inyong Kuya Juan, ang mentor ng bayan. At narito tayo ngayon kasama si Sir Davin Calion, isang taga Palawan. At siya yung marketing specialist ng Complimentary Baby Food Factory. So tanungin natin siya mamaya kung ano yung mga minamanufacture nila dito sa kanilang negosyo at ano yung kanilang advokasya, ano yung dahilan, no? Ba't sila nagsimula dito sa negosyo ito? So sir, good morning Sir David, no? Ilang taon na po kayo dito sa negosyo na to? Bali nag-start po kami since 2015. So, ito pong projects na ito ay pag-aari po ng LGU. So, lahat po ng machine na ginagamit po namin sa operation, ito po ay donated po ng USD. So, bali yung facility po, trailer by yung LGU, pero yung lahat ng mga machineries po ay provided po ng USD. So, pero, nag-start po kami ng operation 2018, pero after noon, parang na-initial yung operation kasi lang tayo sa pandemic. So, ano kami ulit ang operation ngayon 2020. So, ngayon 2020 kasi fully operational na po. So ito na siya, gumagana na siya. Kaya narito ka ngayon sa event ng FDA Connect na to na sponsored by DTI. Kasi kasalukuyan po guys na nandito kami sa isang event, FDA Food Food Connect, FDA Connect. Ito yung nagtuturo ng tamang proseso ng paghahanda ng aming facilities at kung paano yung proper na technique ng pagproseso ng mga produkto upang maging secure naman ng mga kababayan natin, mga customers natin, ano. And syempre, ito, ambush interview actually sa kanya, hindi niya ini-expect na mangyayari ito. So, ayan, tanungin natin, ano yung mga produkto niyo, sir? Kasi kanina nakita ko yung nakasashay na gano'n. Nagkaroon ako ng interest, Moonrise. Ano yung Moonrise na to? So, tanungin natin si sir, no? Sir, ano yung produkto niyo na yun? Yun po. Yung aming po produkto ay gawa sa, ang raw materials na ginagamit po natin ay munggo at bigas. So, munggo and rice, so kaya naging Moonrise. Moonrise, okay. So, yun po yung pangunahing ingredients po na nandun sa aming produkto. So, may isa kayo po, may dalawang products po kami, which is yung instant blend at yung curds. Instant blend yung kanina Yes, nilagay mo sa akin. yung kulay green. So, yung instant blend po, ito po ay para sa mga vulnerable babies po natin na nag-edad na 6 months to 23 months. Then yung curls po naman po ay 24 months and above. So yun po yung Anong meron doon sa mga produkto nyo? Gaya nun, yung sabi mo kanina na vulnerable babies, kamo nag-iedad ng 4 months to 6 months. 6 months to, okay. So, ano meron doon na meron kaya or kailangan ng katawan ng baby ba't binibigay sa baby? Well, alam naman po natin, yung pangunahing pagkain po natin dito sa Pilipinas, dito sa atin ay bigas. So, yung instant blend po ay gawa siya sa bigas. Then, yung munggo po ay kilala rin sa mataas na protina. So, kaya po, pinag-ano po natin yung bigas at saka pinag-combine po natin. Para at least, kahit sa mga baby pa lang po, talagang mabubusog na sila, mayroon pa silang vitamina na nakukuha dun po sa kakainin po nila. So in short, nakikita natin sa produkto nila na ito pala ay healthy food at talagang masasabi natin na yun yung target nila. Yun yung pinaka dahilan dahil gusto nilang mabigyan ng sapat na nutrition yung mga babies na vulnerable pa. Yes. And yung sa curds naman is ganun din yung intention to, Yes, sir. No? Okay. So sana yung mga market nyo ngayon? Actually ngayon po, ang target market po namin ay mga LGUs pala sa lalawigan po ng Palawan. So marami na pong munisipyo na nakipag-coordinate sa amin. Actually, bigyan na po kita ng konting history about sa aming facility. So, 2013 po, namuha po yung aming dati municipal mayor, si Atty. Regine D. Feliciano po. Yung aming pong malnourished prevalence rate po ay nasa 9.5 yung aming percentage para sa malnutrition prevalence rate. So kaya nung nag-offer po yung USD na kailangan nila ng facility at mag-donate po sila ng mga machineries,
parang gigrab po ng opportunity ng dati namin mayor na ngayon po ay kasalukuyang vice mayor. So gigrab po yung opportunity ng local university, then sila na rin po yung nagano ng facility. Then after po nun, sabi niya pa sa amin, sabi niya kailangan natin to kasi isa to sa pwedeng makatulong sa atin para may pababa natin yung malnutrition sa Brooks Point, yun po sa aming munisipyo. So kaya ang nangyari po, 2015, nakapag-offering po kami, pero hindi pa siya fully personal, hindi pa siya commercialized. So parang nandun pa lang po sa amin. So sa awa naman po ng Diyos, after 2017-2018, yung aming, sa tulong po ng complementary food factory na inaano namin doon sa aming munisipyo, yung dati po 9.5 na prevalence rate ng aming malnutrition sa Brooks Point ay naging 5.2%. So yan po yung isa rin sa mga naging hakbangin po ng aming local government unit sa katuwang po ng rural health unit po, yung aming pag-distribute ng aming complementary baby food. So, dinidistribute ito ng libre, sponsored by the local government unit, sa nyo? Dati ako po, pero sa ngayon po, pati mismo yung mga agency po namin, mga departments, so bumibili na rin po sa amin. So sila nag-sponsor ngayon? Okay. So parang si LG yung may negosyo, intended ito para, syempre, I believe, makapag-create din siya siguro ng trabaho, makapagbigay ng, maliban sa, syempre, yung nutrition, ay magkaroon sila ng advocacy or may advocacy ba kayo? Advocacy na mini-maintain or? Sa ngayon po, nakapokus po kami sa zero malnourished Brooks Point. So yun yung advocacy. Okay, magandang advocacy yun, no? Yan. So yun po yung target namin. Actually, hindi lang po yun para sa Brooks Point. Yun po yung target namin para sa lalawigan ng Palawan. Yung maging zero malnourished po yung lalawigan ng Palawan. Wow. Napakaganda pong advokasya, yung kanilang advokasya kasi talagang dito sa Pilipinas, no, nakikita naman natin na may mga lugar na talagang malnourished, kaya kailangan gumawa ng paraan ng gobyerno at yun nga po yung naisip nila. Nakakatuwa na may mga nagkikita tayong solusyon sa mga suliranin na nasa paligid natin, no? So, ito yung tinatawag natin na entrepreneurship. Ito yung tunay na essence ng pagiging isang entrepreneur. So, hindi lang pagiging negosyante, pagiging entrepreneur So, totoo lang. Kung baga, ang entrepreneurship kasi, ang ibig sabihin yan ay yung pagkakaroon natin ng ideya na sumuluot or solusyon doon sa isang suliranin, isang problema na meron tayo sa komunidad. Ayan. At ini-encourage ko din po yung lahat na i-check nyo. May page po ba kayo, sir? Yes po, page. Actually, meron po kami page, yung Complementary Baby Food Factory. Then, meron din po yung amin pong other po yung sa mismong opisina po na nag-handle ng aming Complementary Baby Food, which is yung Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. May number kayo na, is this, ready for public consumption? Like, bibili na sila, or sa baby lang talaga ito? Yung blend, recommended po talaga siya para sa baby. Pero hindi naman po, may mga ilang individual po kasi na ginagamit din po nila pang diet. So pag nagda-diet po sila, yun na rin po yung inaano nila. Actually yung instant blend po natin, as in parang Cerelac po siya, wala po siyang lasa, walang added sugar. Kasi hindi ko pa natikman yung binili ko sa'yo. Binigay mo sa akin kanina. Natural flavor po siya nung yung lasa ng bigas at munggo, yun po yung malalasahan mo. Nasa sayo po kung gusto mong mag-add ng sugar, mag-add ng milk. So it's up to you po na kami nga po madalas sa po namin sa mga kapitbahay po namin, madalas yung ginagawa nila, nag-add po sila ng sabaw ng isda. Para may lasa. So yun pala intended talaga yung sa mga babies. Kaya kasi baby di pa niya nalalasahan yung anything So yun, pwede rin po i-consume ng mga tulad namin, mga kandidat na. Pero kamusta? Siyempre, depende naman kasi sa age natin yung needed calorie natin. So yung calorie nung na idea mo, kailan yung nutritional
nutritional facts na yun? Ano lang po, yung calories po nung Bongo Blend, actually 0 calories po siya, pero yung protein niya mataas. Sa protein talaga siya. Pero yung rice niya, ano yung carbohydrate content niya? Ang carbohydrate content po ng rice ay 30. So yun yung nandun, 30. Okay. So talagang intended yun sa intended sa mga babies, kaya mapapansin nyo medyo lower na sa kanyang Pero kung gusto mo, may edad ka na, 10. Siguro 10. Pero may plano ba kayo na parang gumawa ng like energy, na made of the same Sa ngayon po, nag-aamat-amat po kami ng pag-develop ng aming product. Base po doon sa raw mat po natin, yung bigas at munggo. Actually ngayon po, may bago kaming produkto na ilalabas kasi inatay pa po namin yung nutrition packs po namin ng approve ng UST. Kasi lahat po ng mga labeling, lahat ng nutrition packs po namin, kailangan dumaan po kayo sa NRI. Okay. So, dito sa Taguig, no? Yes po. So ngayon po, meron po kami bago, yung bone rice pulveron. Wow. So yan po yung bago po namin. Abangan namin yan, sir. Yes po. So actually, nasa ongoing po yung process natin ngayon para po makapagpadala ng sample, maipatest na rin po. So kung ma-qualify po siya, siguro po by the next year or nasa market. Wow, ganda. So we're looking forward to see those products sa market at ito ay totally napakaganda dahil makikita natin this is out of the box. Imagine yung pulburon na nutritious, Imagine yung ginawa nyo ng solusyon, yung mga kakulangan sa nutrition ng mga babies, and even yung girls nyo, Normally, mga girls na yan, junk food, Junk food. Pero ito ngayon, nakikita natin na may produkto talaga sila na hindi siya junk food. So, we're so blessed, Bisyo Negosyo so blessed na ma-interview ka namin ngayon, sir, dito at maipakilala namin yung inyong company and syempre yung mga produkto nyo. So, maraming salamat, sir. If you'll be asked or you get a chance na mag-share sa kanila, sa lahat ng ating mga manunood or viewers, ay ano yung share mo na isang sangkap na pwede nilang gamitin or pwede nilang tularan upang magkaroon sila ng sarili ng negosyo. Kasi syempre bilang isang marketing specialist, ito ay hindi biro na trabaho. So alam ko, ikaw with the right attitude and also yung kung paano mong mindset or ano yung mindset mo na nagagamit mo ngayon dito sa pag-promote nitong mga produkto nyo. So sir, can you share with us? Yes. Actually, pinag-iisipan din natin. Yung bukod sa Bongo at rice, gusto namin i-add yung coin. Kasi po, sa lalawigan po ng Palawan, yung mga IPs po, indigenous people po natin, yung ibang mga kababayan po natin, hindi po sila masyadong doon sa pagtatanim ng palay, kundi doon sila involved talaga sa pagtatanim ng mga mais. So since yung mais po natin talagang marami din na sa at isa yun sa mga, isa rin po yun sa mga inisip namin na na